Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay sizes ng Filipiniana Bolero. Gagawa po tayo ng small, medium, large at XL na pattern. Ang measurement na gagamitin po namin ay sarili lang po namin na ginagamit na sukat. Ang uunahin po natin gawin ngayon na pattern ay yung back ng Filipiniana Bolero. Guguhit lang po tayo ng straight dito na linya. Pagkatapos po ay kunin natin yung ating kalahati ng shoulder. Small muna po yung gagawin po natin na pattern. Kukunin po natin yung kalahati ng ating shoulder. Yun po ay 6.5. Pagkatapos po ang ating back neck ay 3 inches. Mula po rito, dahil ito po ay small, medium, large, ay 1 1/4 lang ang ating ida-down. Mula po sa back neck ay i-straight po natin hanggang doon po sa shoulder na sukat. Pagkatapos po ay yung kalahati ng armhole. Dahil ito po ay ang front natin, binababa po natin ng 1.5, kaya ang kalahati po nun ay 3/4. Dito na po tayo susukat ng armhole. Dito po ay susukat tayo ng 8 inches at pagkatapos po ang front figure po natin ay 15.5 inches. Straight lang po natin ang guhit. Dito rin po, dito sa ating front figure, ay straight lang din po natin ang ating pagguhit. Mula po dito sa kalahati ng ating armhole, ay susukatin natin yung ating 1/4 ng bust. Yun po ay 8 inches. 32 po yung ating small na size ng bust at ang 1/4 po nun ay 8 inches. Ang waist po natin ay 24. Ang 1/4 po nun ay 6 inches. Ngayon magdadagdag po tayo ng 1 inch para po sa ating back na dart. Kaya magiging 7 inches po yun. Yung bust height naman po natin ay dito rin natin kukunin. Yun po ay 8.5. At ang bust distance po natin ay 3.5. Din po ang gagawin natin dito sa ating waist. At mula po sa 3.5 inches na kalahati ng ating bust distance ay isesentro po natin ito. Kuha po tayo ng half dito para maging 1 inch. Dahil ito po ay dart natin sa likuran, ay magtataas lang po tayo ng mula po rito sa guhit ng ating kalahati ng armhole ay susukat lang po tayo ng 1 inch pataas. Bali yun na po ang ating back dart. Wait, i-connect po natin dito. Kaya hindi po doon sa kabila o kalahati, half inch ng dart natin. Dito naman po sa ating back chest, ang sukat po natin ay 6 inches. Yan. Connect lang po muna natin gamit po yung ating French curve mula po rito sa shoulder natin. Ay connect po natin.
Pagkatapos po ay isukat natin yung kalahati ng ating armhole. Yun po ay 8 inches. Baliktarin ko po para mas makita po ninyo. Ito po. Tatapat lang po natin dito. Yan. At mula po rito sa ating 1/4 ng bust ay idiretso na po natin sa ating side seam. Sa back neckline naman po ay magbabalang po tayo ng 1.5, tapos i-curve lang po natin o i-shape dito sa ating press curve. Ito na po ang pattern ng ating back. Filipiniana Bolero. Ngayon, bago po natin ito gupitin, ay itupi po muna natin itong ating dart. Isa lang po yung gagamitin natin ng nakadoble lang po yung pattern. Ay yung Manila paper. I-connect lang po natin yung ating dart. Pagkatapos po ay guhitan natin ng straight line para straight po yung ating likuran na pattern. Ito pong pinupit natin na pattern ay i-trace po natin ulit dito sa Manila paper. I-trace ko lang po ulit dahil dito na po tayo gagawa ng sizes. Nagkupi ko lang po ito para lang po medyo matigas po yung center ng pattern, pero ito po talaga yung sukat natin. Wala po ito para lang po matigas yung papel dito po sa kalahati ng ating center ng back pattern. Sa paggawa po natin ng small, medium, large ay ibakat lang po natin uli ito, i-trace lang po natin. Susukin lang natin ng pin para makuha po natin yung sukat. Importante rin po na kuhanin po ninyo ito kung pinakasukat ng ating bust line o yung ating kalahati ng armhole. Dahil dito po tayo gagawa ng grading o yung small, medium size na pattern. Sa paggawa naman po namin, ito pong ginagawa naming sukat ng small, medium, large, XL na pattern ay sa sarili lamang po namin itong pamamaraan. Finokus po natin yung ating camera para kitang-kita po yung pagsukat po natin sa sizes ng ating pattern. Dito po sa ating balikat, 1/4 po ang itataas natin. Ito po ay ipapantay lang po ninyo ito. Dito yung guhit po ng 1 inch
sa guhit ng balikat. Ganyan po. Katapos ay isukat lang po natin yung 1/4 para sa medium, 1/4 po para sa large, at 1/4 din po para sa XL. Ganun din po ang gagawin natin dito sa ating dulo ng ating shoulder. Nagsusukat din po tayo ng 1/4. 1/4 na medium. 1/4 din po ito sa ating large at 1/4 po sa ating XL. Sa pagkuha po ng back neck, ang back neck po natin ng medium ay 3 1/4. Kaya doon sa 1/4 po na distance po dito ay doon natin itatapat yung ating 1/4 na back neck. Mas mainam siguro na lagyan muna natin ng linya ng pencil para mamaya lilinawan po natin. Para doon po natin itatapat yung ating mga sukat. Yung ating back neck ay 3 1/4, kaya mula po dito ay 3 1/4, tapos ipapantay lang po natin doon sa linya natin. 3 1/4. Lagyan po natin mark. Tapos ang shoulder naman po ng medium ay 6 3/4. Ito po yung 6 3/4, kaya mark lang po natin dito. At yung atin namang large ay 3 1/2 ang back neck. At ang shoulder natin sa back ay 7 inches. Ang XL natin ay 3 3/4. At yung shoulder naman natin ay 7 1/4. Dito naman po, dahil tigwa 1/4 po yung tinaas natin dito, ay tigwa 1/4 din po ang itataas natin dito sa back neck po natin sa center. Nagamit po tayo ng French curve para po sa ating medium. Yung ating large. At yung ating pong XL. Dito naman po sa ating back chest, ito po ay 6 inches. Ang back chest po ng medium natin ay 6 1/4. Kaya ganun din po, mamark lang din po natin yung 6 1/4. At yung large natin ay 6 1/2. At yung ating XL ay 6 3/4.
gumamit din po tayo ng French curve para po malagyan din po natin ng mai-connect po natin yung ating mga sizes ng armhole. Ito, pwede na po natin ngayon linawan. Dahil nakuha na po natin yung mga sizes, ito po yung ating medium. Ito po yung ating large. Ito po yung ating XL. Inusok ko po muna yung pattern para makita na po yung kabuuan. Ngayon, dito naman po sa pass natin, ito po ay yung ating small ay 8 inches. Ang gagawin lang po natin ay idadagdagan din po natin to ng tiga half inch dahil yung medium po natin, ang size po ng bust ay 34 at ang 1/4 po nun ay 8.5. Sukat lang din po natin dito. Ganun po at mark din po dito. At yung large naman natin ay 9 inches na ang kabuuan po ay 36 inches po at ang XL ay 38 naman at ang 1/4 po nun ay 9.5. Ngayon, susukatin po natin kung saan tatama po dito sa mga guhit na to ang ating armhole. Ang gawin lang po natin ay lagyan lang muna natin to ng mark na tiga half inch para may guhit lang po tayo at mamaya ay lilinawan po natin. Pencil po muna yung gagamitin ko para doon lang natin itutugma yung ating sukat ng armhole. Ang medium po ng ating armhole ay 8.5 yung kalahati. Kaya susukat po rito tayo ng 8.5. Dahil yung po ay 17. Kaya 8.5 po yung kalahati ng armhole natin. Magmula po dito sa corner ng ating shoulder ay sumukat po tayo ng 8.5 para sa ating medium. Napapansin nyo, bumaba po yung ating armhole dito. Yung sukat ng armhole mula dito. Kaya dito natin ilalagay yung ating mark. Pencil po muna natin at mamaya na natin lilinawan. At yung large naman po ay 9 inches. Ganon din po ang gagawin natin mula rin po sa corner. Ay isukat din po natin ng paikot. Hanggang sa tumama po rito. Ito po yung 9 inches. Diyan po tumama. Bumababa yan po ng pakonti-konti ng pa 1818. At yung ating XL ay 9.5 naman po. Pansin nyo, ito po yung 9.5 natin. Doon din natin lalagyan ng mark. Pencil po muna ang ginagamit natin dahil para makita po natin yung pag-curve ng ating armhole sa French curve. Dahil sizes po to, kaya kailangan maging maingat po tayo sa paggawa ng pattern.
Napansin po ninyo, ito po yung kaibahan ng small, sa medium, sa large, at sa XL. Saka po natin to lilinawan. Tingnan natin muna yung magandang bilog. Kung saan ang mas magandang bilog, hahanapan rin po ninyo. Hindi yung basta na lang natin ginuhitan. Ito katulad nun, ay buburahin natin yung nauna nating bilog. Okay lang po yung sa una ay hindi natin agad nakuha yung gusto nating pagkabilog. Maaari naman pong ulitin yan dahil pencil po yung ginagamit natin muna. Ayan, makikita nyo. At dito rin po. Para makita natin yung ating pag-grading dun sa ating pattern. Yan, ito naman labas. Yun po yung hindi natin gagamitin. Ito pong nasa loob. Ngayon, lilinawan na po natin. Unahin natin yung XL po natin na ito na po yung pinaka tama. Ito na po natin iguguhit. Yan. Pagkatapos po ay dito naman tayo sa ating pinaka waist. Pero ang paggawa naman po natin ng dart ay 1/8 lang po ang ibababa natin. Kahit na 1/4 po yun. Dahil maliliit lang naman po yung binaba rito. Kaya magsusukat lang po tayo ng pababa ng 1/8. Ito po, pencil lang ang ginagamit natin. Ganyan. Ito po yung small, medium, large, XL. Dito po ay ganun din kung ano yung distansya nito ay ilalayo rin po natin ng tigo 1/8. Dahil ito po ay medium, siyempre ang susunod po rito ay 1/8, di 1/4 na po yung large, at 3/8 na po yung XL. Pencil lang po muna yung gagamitin natin dahil nakakalito po ito. Kapag sinunod-sunod po natin yung ating pagguhit ng ballpen, mamaya papakita po namin kung paano natin ito gugupitin nang hindi po nakakalito. Yan. Dito naman po napapansin nyo na 1/4 yung ating itinaas dito, at ang front figure po natin, ang kaibahan lang po sa front figure ay tiga 1/2 inch lang po ang difference ng bawat sizes. Yung haba po, yung length po ay tiga 1/2 inch lang po. Dahil 1/4 po ang tinaas natin dito, 1/4 rin po ang idadagdag natin sa bawat sizes para po tiga 1/2 inch. Kaya dito magsusukat lang po tayo ng tiga 1/4 para sa medium, sa large, at sa XL. Ganun din po dito sa kabila. Ang medium, large, at XL din po. Ito po, hindi pa natin
tinotodo yung yung haba, pero para mas maganda, mas maintindihan po ninyo, i-straighten natin. Yan. Yung medium po ay ito po yung medium na dark. Kaya ito po yan. Dito po tayo kukuha. At ito naman po ay large. Ito po yung large na yan. Dito naman po tayo kukuha ng yung pinaka-center niya. At ito pong XL ay ito na po yan yung nasa labas. Dito na po natin kukunin yung huli natin na length. Ngayon, pwede na po natin itong linawan. Hindi ko po ginuhitan pa ng tig half inch. Ito na po yung pinaka-center ng bawat dart. Gagawin na lang po natin yan sa ating paglipat doon sa pattern po na pinaka-pattern ng large. Doon na po natin i-trace yung mga dart po natin. Ito na po yung ating pattern ng small, medium, large. Ngayon, ang gagawin po natin ay gugupitin na po natin to. Ilalagay po natin sa kartolina. Nalinawan ko na po yung mga pencil na ginamit natin. Ngayon po, meron po tayong kartolina rito. Ang gagawin lang po natin ay ipapatong lang po natin itong ating pattern. Diyan po natin ang pin. Iat nyo pong mabuti. Unahin po muna natin i-trace to, itong ating center back. Dahil hindi po masyadong straight to, kaya inusog ko. Sa XL po, ang uunahin natin ay lahat lang po ng nasa labas. Kaya umpisahan ko na po itong gupitin. Yan po, lahat ng nasa labas. Gugupitin ko po. Pagdating po dito sa ating dart, ay tusok lang po ninyo yung pin. Gayon din po, ay dahil ito po ay XL, kaya dito po tayo tutusok. At dito rin po yung pinaka-center niya.
Dali lang po, gagamit ako ng mas malinaw na ballpen. Ito po ay susukatin natin to ng egg half-inch dahil ito po yung center sa center. Mark lang po natin yung half-inch niya. At susulat po natin dito ay XL. Ito po na kanina ginuhitan ko ay gugupitin po natin. Gawa na po tayo ng XL na pattern. Ngayon naman po, ang susunod natin ay yung large. Color coded po yung ating cartolina para hindi po kayo malito kung alin ang large, alin ang XL. Tignan natin kung straight yung kanyang center, dito yung kanyang pinakalaylayan. Okay naman po. Ganon din po ang gagawin natin. Pin lang po natin at gupitin lang po yung nasa labas hanggang sa makarating po tayo sa small. Para hindi kayo malito, ito po ay sulatan nyo ng XL. Yan yung kanina. Ito yung large, medium, at small. Large, medium, at small. Large, medium, at small. Kasi baka magkamali po kayo ng gupit. Magbabago na naman po ng pattern. Small, medium, large. Ganun po uli ang gagawin natin. Gugupitin po natin uli. Ito naman nasa labas ng ito pong large ang gugupitin po natin. Mark din po natin yung dark ng ating large. Para hindi rin kayo malito, lagyan din natin ng small, medium, large, XL. Ito yung nagupit na po natin. Ito yung small. Ito po yung ating medium. Ito po yung ating large. Kaya ito na po ang kukunin nating mark yung sa large. Dating po rito sa back neckline,
yung pong guhit natin kanina, yun ang gugupitin po natin, yung may mark natin kanina, yung tinirace natin. Center lang po natin ulit. Ito na po ang pattern natin na large. Medium naman po yung susunod natin. Tingnan natin kung straight po yung okay naman po. Po yung small, ito po yung medium. Ganun din po ulit ang gagawin natin. Gugupitin lang din po natin lahat ng nasa medium na sizes. Mark din po natin yung ating medium para sa ating dart. Mark din po natin yung, ito po yung center ng dart at yung 1 inch po niya sa magkabilang gilid. Ito na po ang pattern natin ng medium. Ang huli po yung ating small na back pattern.
Hindi na po tayo malilito rito sapagkat ito na po yung huli nating gugupitin. Ayusin lang po natin ito dahil medyo natupi na. Mark din po natin yung para sa ating small na dart. At i-center din po natin yung ating pinaka-mark natin para sa ating back dart. Ito po yung ating small na back pattern ng Filipiniana na bolero po natin. Natapos na po natin yung paggawa ng ating mga pattern ng Filipiniana bolero. Ito po ay hindi lang naman sa bolero pwedeng gamitin, sa mga blouses din po. Nilagyan ko po ito ng bawat color coding para hindi po kayo malilito kung nasaan po yung small, medium, large at XL. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung aming tutorial video na ibinahagi po sa inyo na sarili lamang po namin itong pamamaraan. Sana po ay pakishare din po ninyo. At maraming salamat po sa mga nag-share na po ng aming tutorial video at gayon din po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po.